Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome to DJ Sean Stories. Turn on your notification bell, like and subscribe para sa crime stories araw-araw. Naniniwala ka ba na minsan napapasama pa ang isang tao dahil sa kanyang pagiging mabait at matulungin? Naniniwala ka ba na hindi lahat ng tao na nakakagawa ng kasalanan sa iyo ay dapat mong bigyan ng pangalawang pagkakataon? Lalo na kung hindi mo naman kamag-anak? December 11, 2021 nang lumabas nga ang balita tungkol sa sinapit ng magkapatid na Maugad siblings. Gumimbal nga ang krimen na ito hindi lang sa ating bansa kundi maging sa ibang parte ng mundo. At matapos nga ang 3 taon, nagkaroon na rin ng update sa kaso ng Maugad siblings. Ating ngang balikan ang kwento na ito at kung ano ang naging hatol sa mga pumatay sa mga biktima. Ang pamilya sa larawan ay ang pamilya Maugad. Sila ay mula sa Cotabato. Ang padre de pamilya ay si Cruz Maugad na teacher sa isang high school. Ang ilaw naman ng tahanan ay kinilalang si Lovella Maugad, prinsipal ng isang eskwelahan. Ang Maugad family ay mga edukado at mabuting pamilya. Sina Cruz at Lovella ay may 2 mga anak. Sila ay sina Crizal Gwen at Crisville Luis o tinatawag na Boy Boy. Nasa unang taon na ng kolehiyo si Gwen at kumukuha nga ng kursong nursing sa University of Mindanao. Matalino at matulungin, ganyan siya ilarawan ng kanyang mga magulang. Ayon naman sa kanyang mga kaibigan, siya ay mabait at masayahin. Mahilig din umattend si Gwen sa mga leadership training. Si Luis naman ang bunso sa magkapatid na nasa 4th year high school. Matalino at matulungin. Ganyan ilarawan si Luis ng kanyang mga magulang. Pangarap ni Luis na maging isang arkitekto lalo na at hilig niyang mag-drawing. Suportado sina Gwen at Luis ng kanilang mga magulang kung anuman ang gusto nilang makamit sa buhay. Lalo na at napakabait ng mga ito at matatalino. April 2022 nang nakilala ng pamilya Maugad si Janice Sebial. Nagtatrabaho si Janice noon bilang babysitter sa kapitid ni Lovella. Nang unang nakilala ni Gwen at Luis si Janice, magaan ang loob nila sa babae. Binanggit ni Janice kay Gwen na siya ay ulila na dahil patay na ang kanyang mga magulang. Nang hindi pa daw nagtatrabaho si Janice sa tita ni Gwen, labas-pasok lang siya sa kustodiya ng DSWD. Naikwento nga ni Gwen sa nanay niyang si Lovella na umalis na umano si Janice sa puder ng kanyang tita. Umalis daw doon si Janice dahil pagod na siya sa pag-aalaga sa 2 bata na kanyang inaalagaan. Ayon kay Gwen, nakiusap sa kanya si Janice na kung pwede ay manatili muna siya sa pamilya Maugad. Handa daw mamasukan si Janice sa pamilya Maugad kahit wala siyang sahod basta siya ay papakainin. Sinabi din ni Gwen sa kanyang nanay na naaawa siya kay Janice at baka nga pwede nilang kupkupin ang dalaga. Noong una, ayaw pumayag ni Lovella dahil ayaw niyang makigulo sa kung anumang problema sa pagitan ng kanyang kapatid at ni Janice. Wala namang kasing nabanggit na totoong dahilan si Janice kung bakit siya umalis sa kapatid ni Lovella. Pero dahil sa kabutihan ng loob ni Lovella at ang asawa niyang si Cruz, pumayag sila na ampunin si Janice noong July 2021. Bago pa nga sunduin ni Cruz at Lovella si Janice, sinabi ni Lovella na baka pag hindi natin ampunin ang batang yan, maligaw siya ng landas at maging bayarang babae. Sa tahanan ng pamilya Maugad, itinuring ni Cruz at Lovella si Janice na kanilang sariling anak. Silang dalawa ay tumulong din kay Janice para ipagpatuloy niya ang kanyang pag-aaral. Tumutulong sa gawaing bahay si Janice pero ni minsan ay hindi siya trinato na kasambahay ng pamilya Maugad. Nagpaubaya pa nga si Luis na matulog na lang sa sala para ibigay ang kanyang kwarto kay Janice. Ayon kay Lovella, maggalang na dalaga si Janice. Sa tuwing uuwi daw si Lovella, kukunin ni Janice ang kanyang mga dalang gamit at magmamano pa sa kanya. Sa mga video nga ni na Janice at Gwen, makikita ang kanilang closeness sa isa't isa na tila magkapatid. August 2021, ang mga magulang ni Lovella ay na-quarantine sa isang ospital. At dahil nga kailangan ng mga ito ng pera, naisip ni Cruz na ibigay ang itinatago niyang pera na 10,000 pesos sa kanilang bahay. Pero laking gulat ni Cruz na wala na ang pera sa kanyang pinagtataguan. Tinanong ni Cruz sina Gwen, Luis at Janice tungkol sa nawawalang pera. Sinabi nga ng tatlo na wala silang kinalaman sa pagkawala nito. Inisip na lang ni Cruz noon na baka ninakawan na ang kanilang bahay. Pero sinabi ni Luis na kung nilooban sila ng mga magnanakaw,
bakit hindi nag-ingay ang kanilang mga aso. Dito na na-realize ni Cruz na ang kumuha ng pera ay nakatira mismo sa loob ng kanilang bahay. Sa paghahanap ni Cruz sa pera, nakita niya ito sa loob ng bag ni Janice. Nang kumprontahin ni Cruz si Janice, umiyak na lamang ang dalaga at nangingi ng tawad. Sinabi naman ni Gwen sa kanyang mga magulang na pagbigyan pa ng pangalawang pagkakataon si Janice. Kaya naman, pinatawad ni na Cruz at Lovella si Janice at kinalimutan ang kanyang ginawa. Sa mga larawan nga ng pamilya Maguad, pagkatapos ng insidente na iyon, makikita na lagi nilang kasama si Janice. At masaya nga silang lahat, subalit ang kasiyahan na ito ay agad ding napalitan ng galit at puot. December 10, 2021, bandang 2:48 ng hapon, nang nag-chat si Janice sa GC ng pamilya Maugad na may nanloob daw sa kanilang bahay. Nang mga oras daw na iyon, nakatakbo si Janice mula sa mga hindi kilalang mga lalaki at nagtatago sa isang kwarto. Habang nasa kwarto si Janice, nag-post pa ito sa kanyang Facebook account at sinabing, "Guys, tulungan niyo ako. Pinasok kami sa bahay. Ayoko pang mamatay. Nasa kwarto ako ngayon. Nagtatago. Tulong." Habang nagtuturo sa kanyang klase si Cruz, nalaman niya ang nangyayari sa kanyang bahay. Wala siyang sinayang na oras at agad na umuwi dahil alam niyang nandun ang kanyang mga anak sa bahay. Si Lovella naman ay wala din noon sa bahay dahil mayroon siyang event na pinuntahan. Bandang 3:00 ng hapon nang nakarating nga si Cruz sa tapat ng kanilang bahay. Pagbaba niya sa kotse, kinuha niya ang kanyang bolo. Sa pagpasok ni Cruz sa bahay, agad niyang nakita ang tuwalya ni Luis na duguan. Sa tabi ng tuwalya may isang patalim na wala nang hawakan. Dito na nga napagtanto ni Cruz na may nangyari ng masama sa kanyang mga anak. Papasok dapat si Cruz sa pinto ng kanilang bahay pero sarado ito ng kanyang tinulak. Kaya nagpunta siya sa gilid ng bahay habang sumisigaw ng, "Boy, boy, Ate Gwen!" Pagkatapos ay bumalik siya sa harap ng kanilang bahay at wala siyang narinig na tugon mula sa kanyang mga anak. Kaya naman bumalik siya sa likod bahay at muling nagsalita ng, "Boy, boy, Ate Gwen! Boy, boy! Janice!" Nang narating ni Cruz ang likod ng kanilang bahay, sinipa niya ang pinto nito. Pagpasok niya sa bahay, sumigaw siya ng, "Janice, nasan ka? Napano si Gwen? Napano si Boy, boy?" Nakita ni Cruz ang sahig ng kanilang bahay na maraming dugo at basag na bote. Naglakad pa papasok ng bahay si Cruz at tumambad na nga sa kanya ang malagim na sinapit ng kanyang mga anak na si Gwen at Boy Boy. Ang magkapatid ay duguan at wala ng buhay. May nakatalukbong pa nga umanong tuwalya sa mukha ni Gwen nang nakita siya ni Cruz. Halos pagsukluba ng langit at lupa si Cruz nang nakita ang nangyari sa kanyang mga anak. Sumigaw ulit si Cruz na, "Janice, nasan ka?" Dito na narinig si Cruz ang takot na sigaw ni Janice. Lumabas si Janice mula sa kanyang kwarto at napansin ni Cruz na basa ang buhok ng dalaga na tila bagong ligo lamang. Agad na tumawag ng pulis si Cruz para humingi ng tulong sa nangyaring krimen. Pagkatapos ay buong lakas naman niyang tinawagan ang kanyang asawa para ipaalam ang masamang balita. Agad namang umuwi si Lovella pagkababa ng tawag. Sa investigasyon ng Soko, nakuha nila ang mga ginamit sa krimen. Nakita nila ang kutsilyo, baseball bat, martilyo, kutsilyo at mga basag na bote. At dahil si Janice ay nakaligtas mula sa trahedya, itinuring siyang witness at kinunan ng salaysay. Ayon sa kanyang pahayag, 3 lalaki na nakamaskara ang nanloob sa kanilang bahay. Sinabi din niya na bago ang krimen, siya at si Gwen ay nasa loob ng kanilang kwarto. Habang nasa kwarto, bigla na lang narinig ni na Gwen at Janice ang sigaw ni Luis kaya sila lumabas ng kwarto. Nakita daw ni Janice ang 3 lalaki na inatake ng baseball bat si Luis. Maya-maya pa, nakuha nga ng 3 lalaki si Gwen. Nakita nga umano ni Janice na inatake ng 3 lalaki si Gwen at Luis. Una raw pinatay si Luis at sinunod si Gwen. Pagkatapos noon ay tumakbo agad si Janice papunta sa isang kwarto at doon na nagtago. Sinabi ni Janice na kaya daw siya nakaligtas ay nilak niya ang pinto at hindi nakapasok ang mga lalaki sa loob. Sa pagsusuri sa kwarto ni Janice, nakita ng mga pulis na magulo ito at tila hinalughog. Pero wala namang nawala sa bahay ng pamilya Maugad maliban sa cellphone ni Gwen.
Dahil dito, pagnanakaw nga ang unang motibo ng krimen ayon sa mga pulis. Nakapagtataka naman para sa mga pulis kung bakit may kumot sa ibabaw ng labi ni Gwen. Sa ibang bansa, kapag ang labi ay may nakatalokbong na kumot, kahina-hinala ito para sa mga pulis. Kaya teorya ng mga pulis, kilala kasi ng suspect ang mga biktima. At marahil umano na guilty ang suspect matapos niyang gawin ang krimen. At para hindi niya makita ang itsura ng mga biktima, tinabunan niya ito ng kumot. Labis din ang pinsalang tinamo ni Gwen sa muka. At para nga sa mga pulis, tila indikasyon ito na malaki ang galit ng gumawa ng krimen kay Gwen. Napag-alaman sa investigasyon na bandang 2:00 pa ng hapon nangyari ang krimen. Subalit kung babalikan, 2:48 ng hapon nag-chat si Janice na may nanloob umano sa bahay ng maugad at bandang 3:00 naman ng hapon nang nag-post siya sa Facebook. Ayon nga sa forensics team, ang unang pinatay ay si Gwen dahil nilalanggam na umano ang dugo nito nang datnan siya ng mga pulis. Habang si Luis naman ang huling pinatay. Taliwas ito sa sinabi ni Janice na unang pinatay ay si Luis. Sa autopsy, lumalabas na sinubukan pang manlaban ni Gwen sa umatake sa kanya. Masasabi nga na hindi kaaya-aya ang itsura ni Gwen at Luis dahil sa tindi ng tinamo nilang pinsala na hindi na sila makilala. Sa tabi ng mga bahay ng maugad, na-recover ng mga pulis ang isang plastic bag sa kanal. Ang plastic na ito ay naglalaman ng mga damit na may dugo at pinaniniwalaan na ito ang ginamit ng mga sospek sa pagpatay. Kasama na nga dito ang isang martilyo. Sinabi naman ni Cruz sa mga pulis na ang martilyong nakita ay sa kanila at ginagamit niya ito sa paggawa ng mga muebles. Ang baseball bat naman daw ay pagmamay-ari ni Luis. Sinabi ni Cruz na pinatago niya kina Janice at Gwen ang martilyo dahil may bisita silang dadating. At ang baseball bat na ginamit sa krimen ay nakatago sa kwarto ni Janice. Ibig sabihin, ang nakakaalam lang kung nasaan ang martilyo at baseball bat ay sina Janice at Gwen. At dahil nga magkaiba ang lumabas sa investigasyon at salaysay ni Janice, hindi maiwasan ng mga pulis na maghinala sa kanya. Lalo nga nang nalaman ng mga pulis na bagong ligo si Janice nang nakita siya ni Cruz. Nang tinanong ng mga pulis tungkol sa kanyang pagligo, sinabi niya na siya ay nagulat at nagbigla kaya nagdesisyon siyang maligo. Nagtaka din ang mga pulis dahil sa sinabi ni Janice na nagtatago siya sa kwarto niya at hindi makakapasok doon ang mga sospek. Pero nang nakita nga ang kanyang kwarto, napakagulo nito. Hindi lang ang mga pulis ang nagsuspecha kay Janice maging ang mga netizens. Ayon sa kanila, kung sila daw ay nasa sitwasyon ni Janice, hindi nila mai-spell ng tama ang mga salita sa post dahil sa takot at kaba. May pumuna din na nagawa pang maglagay ng emoji ni Janice sa kanyang mga post. Nalaman din ng mga pulis na bago ang krimen, katakataka na tinawag ni Janice sina Lovella at Cruz na mama at papa. Kahit na hindi naman iyon ang tawag sa kanila ni Janice. Lumabas naman sa investigasyon na may isang delivery rider na nagpunta sa bahay ng pamilya maugad bandang 2:40 ng hapon. Ayon sa rider, ilang beses siyang tumawag sa bahay pero walang lumabas. Pero nakita niya raw na may isang babae na sumilip sa pinto. Pero hindi pinansin ang rider ng babae at agad na isinara ang pintuan. Makalipas ang ilang araw, natagpuan ni Lovella ang isang contact tracing form na may QR code sa kwarto ni Janice. At agad niyang itong ibinigay sa mga pulis na baka sakaling makatulong sa investigasyon. Napag-alaman nga na ang contact tracing form ay hindi nakapangalan kay Janice kundi sa isang lalaki na si Esmeraldo Conedo Jr. o kung tawagin ay Aldo na isang sakristan sa simbahan. May nakausap din ang mga pulis na isang lalaki na nakita si Aldo ng araw ng krimen. Ayon sa kanya, nagpahatid sa kanya si Aldo malapit sa bahay ng pamilya Maguad. Isang kapitbahay naman ng mga Maguad ang nagsabi na nang umaga ng krimen ay may nagtanong sa kanyang lalaki kung nasaan ang bahay ng mga biktima. At positibo ngang kinilala ng babae na ang lalaki na nagtatanong sa kanya ay si Aldo. Ang mga ginamit sa pagpatay ay natagpuan ang fingerprint ni Janice. Pinatawag naman siya ng mga pulis sa presinto para alamin kung bakit nasa kanya ang contact tracing form ni Aldo. At sinabi nga ni Janice sa mga pulis na kilala niya si Aldo dahil kaibigan niya ito.
Pero ayon sa ibang mga balita, kasintahan umano ni Janice si Aldo. Kalaunan nga, inamin ni Janice sa mga pulis na siya at si Aldo ang pumatay kina Gwen at Luis. Isiniwalat din niya na inggit at selos ang naging motibo niya sa krimen kaya niya pinatay ang magkapatid. Sinabi ni Janice na malaki ang inggit niya kay Gwen at gusto niyang palitan ang pwesto nito sa pamilya Maguad. Dahil sa minor de edad si Janice, hindi siya inaresto at dinala lamang siya sa DSWD. Agad namang hinanap ng mga pulis si Aldo. Ayon kina Lovella at Cruz, hindi nila lubos maunawaan kung bakit humantong sa pagpatay ang pag-ampo nila kay Janice. Ayon nga kay Lovella, "Naloko mo talaga kami, Janice. Pinag-aralan mo ang mga galaw namin. Pero gusto ko lang na malaman mo na binigay namin sa iyo ang lahat. Bahay, pagmamahal ng mga gulang at kapatid. Proud na proud kami noon na ginamit kami ng Diyos para matulungan ka. Pero ikaw, hindi mo nabigyan ng halaga ang lahat ng ginawa namin." Sinabi naman ni Cruz na wala siyang alam ni isang kasalanang nagawa ng kanilang pamilya kay Janice para gawin niya ang krimen. December 16, 2021, nagkaroon ng tukhang operasyon ang Kidapawan Police Station. Isa sa mga niraid na bahay ay ang tinitirhan ni Aldo na nakitaan nila ng ipinagbabawal na gamot. Dahil doon, nadakip nga siya at dinala sa police station. Nakuha nga kay Aldo ang nawawalang cellphone ni Gwen. Hindi na nga nagtagal, inamin na din ni Aldo na siya ang pumatay kina Gwen at Luis. Sinampahan sina Janice at Aldo ng double murder. Pero hindi sa kulungan kundi sa DSWD ang punta ng mga sospek dahil sa Juvenile Justice at Welfare Act 2006 na akda ni Senator Francis Kiko Pangilinan. Ayon sa batas na ito, kung ang isang bata ay nakagawa ng krimen kahit na gaano pa ito katindi at wala pa itong 18 years old, kinokonsidera sila bilang child in conflict with the law under suspended sentence. Ibig sabihin, hindi sila pwedeng ipasok sa presinto at kailangan munang manatili sa DSWD. Kailangan din munang hintayin ni Janice at Aldo na tumungtong sila sa legal age upang sila ay tuluyan ng makulong. Ikinagulat nga ng lahat nang malaman na ang sospek sa pagpatay sa Maguad siblings ay ang kanilang inampon na si Janice. Kumalat naman ang screenshot ng conversation ni Janice at ng isang hindi kilalang tao. Ayon nga sa kanilang chat, inamin ni Janice na may gusto siyang patayin ng mga tao. Kapag napatay niya daw kasi ang mga ito ay magiging malaya na siya. Tanong nga ni Janice sa kanyang kausap kung makapatay ba daw siya, may tatanggap pa din ba sa kanya? Naniniwala daw si Janice na kahit anong laki pa ng kasalanan mo ay mapapatawad ka ng Diyos basta humingi ka ng tawad sa kanya. Sinabi din niya na ang sundalo nga raw ay pumapatay. Naiirita daw si Janice sa mga tao sa kanyang paligid kaya niya gagawin ang krimen. At dahil nga sa mga chat na ito, masasabi talaga na pinagplanuhan ni Janice ang pagpatay sa magkapatid. Ayon sa tatay ni Gwen at Luis, madalas daw ikwento ni Janice noon ang tungkol sa palabas na The Orphan. Pilit daw pinapanood ni Janice sa kanilang lahat ang palabas na ito. Pero tumanggi umano si Cruz dahil alam niyang pangit ang palabas na ito. Ang Orphan kasi ay isang palabas tungkol sa isang dalagang inampo ng isang pamilya. Pero kalaunan ay pinatay niya ang buong miyembro ng pamilyang umampon sa kanya. Lumabas din ang katotohanan na hindi pala ulila si Janice dahil may mga magulang at kapatid pa ito. 8 taong nang nananatili si Janice sa DSWD matapos niyang layasan ang kanyang pamilya. Ang nanay nga ni Janice ay lumuhod at humingi ng tawad kina Lovella at Cruz para sa nagawang kasalanan ng kanyang anak. May 2022 nang napatunayan sina Janice at Aldo na guilty sa pagpatay sa magkapatid na Gwen at Luis. Sila ay hinatulan ng 34 years na walang parol. Pero nang taon na iyon, wala pa sa hustong edad ang dalawa kaya nanatili muna sila sa DSWD. Galit at hindi masaya sa hatol sina Lovella at Cruz. Hindi sila sang-ayon na inaalagaan pa umano ng DSWD ang pumatay sa kanilang anak. Habang silang mag-asawa ay habang buhay nang hindi makakasama sina Gwen at Luis. October 14, 2022 nang lumabas nga sa isang vlog ang mag-asawa. Sa vlog na ito, sinabi ni Lovella na nagmakaawa pa si Gwen kay Janice.
Bago siya tuluyang atakihin, sinabi pa ni Gwen kay Janice ang mga katagang, "Panaginip lang ito. Magiging doktor pa ako. Hindi ko alam kung ano ang nagawa ko sa'yo, Janice. Minahal ka namin." Makakatakas umano dapat si Gwen at makakahingi ng tulong. Pero nagpanggap umano si Janice na hinimatay kaya siya binalikan ni Gwen at doon na siya nakuha ni Aldo at sinimulang saksakin. Ikinuwento ni Lovella kung paano nagawa pang maghugas ng kamay ng mga sospek matapos patayin si Gwen. At muli nilang binalikan si Gwen para tuluyan ang patayin. Nang panahon na iyon, masakit para sa mag-asawa na isipin na baka si Aldo lang ang makulong at si Janice ay sinubukan ng DSWD na ilagay lamang sa detention center. Pero nito lang June 7, 2024 nang nag-post si Lovella tungkol sa isang good news. Ayon sa kanyang post, tumungtong na sa tamang edad si Aldo at siya ay 20 years old na sa August. Kaya siya ay makukulong ng minimum na 22 years hanggang 37 years. Pero nauna na raw makulong si Janice at siya ay nahatulan ng 27 years hanggang 34 years sa kulungan. September 8, 2024 nang lumabas sa isang vlog sina Lovella at Cruz. Ayon nga sa mag-asawa, maganda ang direksyon ng kanilang buhay noon. Pero nang nawala ang kanilang mga anak, huminto ang lahat at hindi na nila alam kung paano pa babangong muli. Inamin nga nila na noon ay mas nakatuon sila sa kanilang trabaho kaysa sa kanilang mga anak. Matapos nga ang krimen, nanatili umano si Cruz sa bahay kung saan namatay ang kanyang mga anak kahit na masakit na maalaala ang nangyari sa kanyang mga anak. Itinoon na lang na mag-asawa ang kanilang atensyon sa trabaho para hindi maramdaman ang sakit. Pinili nilang magkawang gawa sa mga estudyante na walang kakayahang mag-aral. Nang buhay pa kasi sina Gwen at Luis, mahilig silang tumulong sa ibang tao. Ginawa ito ni Lovella at Cruz para ituloy ang mabuting sinimula ng kanilang mga anak. Sa interview nga na ito, kinumpirma nga nila na nakakulong na sina Janice at Aldo. Sinabi nga ni Lovella na gusto niyang makaharap ang pumatay sa kanyang mga anak, habang si Cruz naman ay walang plano na makita ang dalawa. Ito daw ay dahil baka hindi niya mapigilan ang kanyang sarili na may magawang masama sa mga sospek. Pero kung magkakaroon ng pagkakataon si Cruz nang makaharap sina Janice at Aldo, tatanungin niya umano ang mga ito kung ano ang kasalanan ni Gwen at Luis para magawa nila sa dalawa ang krimen. Sinabi din ng mag-asawa na may ilang lumapit sa kanila at sinabi na, "Sir, ibalato niyo na sa amin sina Janice at Aldo." Ibig sabihin daw may mga tao na gustong patayin sa kulungan ang dalawa. Pero hindi pumayag ang mag-asawa. Sinabi nila na may respeto daw sila sa buhay ng mga sospek at gusto nilang pagbayarin ng dalawang mga sospek ang ginawa sa kanilang mga anak. Sa huli, sinabi ni Lovella at Cruz na kahit kailan ay hindi humingi ng tawad sa kanila si Janice. Tumawa pa nga raw si Janice sa kanila matapos ang pagbaba ng hatol sa korte. Sa tingin mo, sapat na ba ang 22 hanggang 37 years sa kulungan para sa dalawang mga sospek? Sa inyong opinyon, may butas ba ang batas na Juvenile Justice and Welfare Act? At ikaw, naniniwala ka ba sa second chances? Na kapag may gumawa ng kasalanan sa iyo ay iyong patatawarin sa pangalawang pagkakataon? Naniniwala ka ba na sa mga sinasabi ng ilan na ang pagiging mabait at matulungin ay pwedeng ikapahamak pa ng isang tao? Marami pong salamat sa inyong panonood. Meron ba kayong mga kwento na gusto nyong i-share sa ating mga manonood? O kung may personal po kayong kwento na gusto nyong i-feature sa ating channel, i-comment down below nyo lang ang inyong mga suggestions. Para naman po sa dagdag kalaman, i-subscribe nyo din po at i-follow ang ating iba pang YouTube channel katulad ng Tagalog Facts and Mysteries by DJ Sean at Manila Boy Wonder Philippines. Marami pong salamat sa pagsuporta nyo sa aming mga channel. God bless everyone!